For the meantime, balikan natin, Diego, yung usapin natin tungkol sa Mpox. Yes, let's talk more about Mpox right now. We have on the line Dr. Winlove Mojica, Chief of Division of Infectious Dermatology at Department of Dermatology of UPPGH. Magandang umaga po, Doc. So nice to see you. Good morning po sa inyo. Salamat po for having me. Ay, via phone pala. Sige po, Doc, can you tell us more about our new Mpox case here in the PH in the Philippines? Okay, so yung po natin, na-detect po siya last week. Isa po siyang lalaki, 33 years old, at present po siya initially ng lagnat. Pagkatapos po, sa sunod na araw, nagkaroon na po siya ng mga butlig-butlig. Mga 3 araw pagkatapos na lumabas ang butlig niya, napakonsulta po siya sa doktor. Na isip ng doktor na mukhang Mpox, nagpadala po ng sample sa RITM at yun po, na-confirm po natin na siya ay isang Mpox. Meron po siyang Mpox. As of now, kasalukuyan siyang nagpapapaling. Wala pa pong dagdag na kaso ng Mpox sa Pilipinas. So siya pa rin po yung pinakahuli. Siya yung 10th case na. Okay. Doc, I'd like to, so that we can understand Mpox better, no? From the moment you are infected, may symptoms na ba po lumalabas, and are you already infectious? In case na wala pang lagnat, wala pang mga rashes na lumalabas, can you infect others already? Okay. So yung Mpox, ang pinaka-mode of transmission niya ay skin-to-skin contact at close contact. Okay. Ibig sabihin, kailangan tao na merong Mpox. Okay. Ngayon, kapag kunwari nahawa ka, merong incubation period. Yes, Doc. Kapag wala pang sintomas, hindi ka pa nakakahawa. Pero pag nag-start na yung lagnat, doon pwede ka nang makahawa. Tapos especially kapag lumabas na yung mga butlig, nakakahawa ka, hanggat doon sa time na maglangip na yung sugat. Kailangan maglangip yung sugat, lumalim yung sugat, para masabi na hindi ka nakakahawa. Usually, yung buong course ng Mpox, yung rash, tumatagal yan ng anywhere from 2 to 4 weeks. So, average ng 3 linggo o kaya 21 days. Yeah, I'll clarify lang, Doc, kasi medyo yung chopping line. So, you're saying kahit wala pa yung rash pero may lagnat ka na and lumabas ka, may nahawang iba, so possibly na pwede mong maikalat if you don't isolate yourself, pwede mong maikalat ang Mpox sa iba. Correct. So basta nagsimula na yung lagnat, pwede ka nang makahawa. Pero dun sa time na nahawa ka ng iba at hindi ka pa naglalabas ng simptomas, hindi ka pa nilalagnat, hindi ka pa nakakahawa. Okay. Doc, ito pong case po natin ng Mpox dito sa Philippines, yung nag-iisa pa lamang po, at hopefully, syempre, hindi na po natin na sana po wag po dumagdag. Ay, ano pong variant po yung tumama sa kanya? Okay. Let me just correct that. Siya yung pang-10 na case natin na for this year. Natin mula nung 2022. Yes, right. Tapos, so since nung nag-announce ang WHO ng global international concern about Mpox last week, siya yung kauna-unahan na pasyente mula nung time. Ngayon, hindi ko alam kung anong clad yung nakuha niya, kung anong variant, kung yung variant 1 or variant 2, kasi I think inaasikaso pa nila, nire-run pa nila yung test. Pero ano pong difference nung clade 1 versus sa clade 2? Ano po yung mas... Sinasabi nila, based dun sa mga studies dun sa Africa, at pwedeng makapag-cause ng death, yung clade 1. About 10% of patients who will have Mpox with clade 1 will, might experience, might die. Pero, mga kabayan natin, itong... Yes, medyo nawawala po kayo, Doc. Can we repeat that po, yung what you have just said? Okay, so I just want to emphasize na itong Mpox ay hindi katulad ng COVID na mabilis makahawa. Right. Okay. Karaniwan, ang mga tao na nagkakaroon nito ay in essence parang healthy naman, nasusurvive nila yung sakit. Lalagnatin lang sila, magkakaroon lang sila ng parang bulutong, and usually that's it.
lahat ng mga pasyente na nagkaroon ng MPOX dito sa Pilipinas ay gumaling na at lahat sila ay buhay. Wala tayong namatay na case. Opo. Balikan ko lang din po, Doc, yung ating pasyente nga po dito na merong MPOX. Kasi po wala daw po siyang travel history. Have we contact traced na rin po yung mga possible contact din niya po? Itong patient na to, tama, wala siyang history of travel outside the Philippines. So, kaya natin sinabi na local transmission. Ibig sabihin, Right. nandito na yung virus, no? Doon sa mga nakasalamuha niya, naka-isolate na sila pero wala pa sa kanilang nagde-develop ng symptoms. Okay. Okay. Doc, we'd like to also... So hopefully walang mag-develop ng Right. symptoms para Yeah. siya na yung last na MPOX patient natin. Okay, Doc, for our viewing public lang, no, para at least we know how to protect ourselves. You said kanina na it's not, of course, not as infectious as COVID, but I'd like to ask, if I have MPOX already and may mga small rashes po na hindi pa obvious, I go out into a public place po at humawak ako sa isang chair or surface, and if the person next to me touches the same surface, Doc, pwede bang mahawa? May chance po bang kumalat via that way? Yes, potentially meron. Kasi itong MPOX, natatransfer din siya via fomites. Ibig sabihin yung mga inanimate objects. Kaya ang suggestion natin, kung kayo ay nilalagnat, lalong-lalo na kung may tubo-tubo na butlig sa katawan nyo, huwag nang pumasok. Di ba nung COVID time, kapag may ubo, sipon, lagnat, Yes. automatic na yun, huwag ka nang papasok kasi makakahawa ka ng ibang tao. So same. Kapag naka-experience kayo na kayo na parang trangkaso, huwag na kayong pumasok kasi may konting proportion ng pagkahawa ng MPOX sa close contact. So kung may kausap ka na, magkalapit talaga kayo, o na rin, nagchichitan kayo, potentially pwedeng mahawa yung tao na yun. Now, pwede rin na dun sa inanimate objects. For example, naka-shorts ka, tapos meron kang MPOX sa binti mo, tapos naupo ka sa isang lugar, tapos may isang tao na naka-shorts din, na naupo doon. Pwede theoretically, pwede ka talaga makahawa. So, important, kapag may sakit, huwag nang lumabas. Para just in case, hindi siya kumala. And at the same time, kung hindi ka sigurado kung ano ang meron ka, kailangan magpakonsulta sa doktor, no, para ma-differentiate bulutong ba yan or regular bulutong ba yan or MPOX. Doc, kung may suspected MPOX ka nga, you said magpakonsulta ba, where should I go? Is there a special clinic or special kind of doctor or same lang as your regular checkups? Okay. Actually, any physician should be able to differentiate MPOX. Pero karaniwan, based sa aming experience, ako ay isang dermatologist, mahirap i-differentiate minsan, lalo-lalo na kapag bago pa lang na MPOX. Kasi mukha lang siyang parang yung maliit na pigsa, no? Mas maganda kung magpa-check siya sa dermatologist para mas ma-differentiate maigi yung MPOX. Ngayon, sasabihin ng iba, naku, wala kaming pera magpa-derma. Meron naman pong mga libre na konsultasyon. May mga hospital po tayo na nagbibigay ng free dermatology consultation. So, pwede hong pumunta kayo sa website ng pds.org.ph para malaman kung alin yung hospital na may libreng derma consultation na malapit sa inyo. Yes, Doc, I'd like to add to that. No, if I have comorbidities, high blood, cancer, hypertension, all the other asthma, should I be worried po kung magka-MPOX ako? Siyempre, kung meron ka pang ibang sakit, kailangan ma-obserba ka maigi. Kasi katulad ng sabi ko, karaniwan naman self-limiting yung MPOX, hindi kailangan ng treatment. Kung parang gamot lang sa lagnat, paglilinis lang ng sugat. Pero kung meron ka pang ibang sakit, for example, meron kang nagki-chemotherapy ka, o kaya meron kang HIV na hindi ka pa umiinom ng gamot para sa HIV, then kailangan talaga masubaybayan ka, no? Kasi minsan nagbabago yung course ng sakit dahil mababa ang immune system mo. Pero in general, ang mga taong nagkaka-MPOX, nalalagpasan naman nila ito. Right. Okay, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Dr. Winlove Mojica, ang Chief of Division ng Infectious Dermatology at Department of Dermatology in UPPGH. Thank you so much.